Hallelujah. Praise the name of the Lord, Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit. Maraming salamat po. At kami ay nandito ulit sa iyong live. Thank you, Lord Jesus, for waking me up, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Lord God Almighty. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord, for a new day. Welcome dito sa ating live. A new day. To God be all the glory and honor. Yan, welcome tayo dito sa ating live. Welcome, welcome. Thank you for joining. Yung ating John 3:16. So yan na ang ating thumbnail. Ang John 3:16. John 3:16. Hallelujah. Thank you, Lord. Uy, my body is tired. Ang aking katawan ay pagod na pagod. Salamat, Lord. At ako ay nagising. Thank you, Jesus. So, kapitihan, Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you. We adore you, Father. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat kami sa trono ng iyong kaawaan. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you po. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome, welcome. Nasa na ang iba? Salamat sa inyong pag-join. God bless. Nandiyan na ba kayo? At tayo mag-umpisa na. At sa ang iba, tawagin na ang iba. Mga ka-Team Jesus. Ang aking Bible ay naiwanan sa Brindisi. Struggle is real, mga ka-Team Jesus. Gumising. Hanggang sa 11. Okidoki. Welcome dito sa ating live. Hello, hello! Welcome sa ating live. Thank you, Jesus. At ako'y nagising. Ang aking katawan ay gabi na ang pagod na pagod. Dahil sa paglilinis, hindi pa tapos. Oh God, you are our strength, Father. Thank you. Ano na ba dahil?
may hangin dito. Buksan natin ang ating binatana para tayo ang ng hangin. Oh, may hangin oh. Malamig. Pero hindi freezing. Yan. Ako'y nagising fresh from the bed. Hallelujah. Father, thank you for waking me up. Ooh. Thank you for the strength, Lord. Okay, so purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Kumusta ang inyong mga umaga, ang inyong mga gabi? Thank you, Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Thank you, Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus, thank you. Thank you sa iyong favor. Thank you sa iyong kawaan. Oh, hallelujah! Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ng Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Jesus, andito po kami, Lord, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay itaas, kilalanin na ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah! God the great I am, in the name of Jesus. Maraming salamat po. At kami ay binigyan mo na naman ng pagkakataon upang mapurihan ka, mapasalamatan ka, makilala ka. Thank you, Father God. Thank you. Thank you sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Thank you. Napakabuti ninyo. Thank you sa iyong Holy Spirit
na gumagabay sa amin sa araw-araw, ang iyong billions of angels na nagprotect sa amin sa araw-araw. Salamat po sa lahat ng probisyon. Salamat po, Panginoong Kristo, sa lahat ng probisyon, sa lahat ng kalakasan ng aming pangangatawan at nakaraos sa buong linggo at ngayon ay panibagong linggo na naman na kami ay makapagsilbi sa inyo. Maraming salamat, Lord, dahil hindi ka nagkulang sa amin ni minsan. Hallelujah. Thank you, Father God, in the name of Jesus. Praise the name of the Lord, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Lord. Salamat po. We welcome your Holy Spirit in our midst. Kami ay humihingi ng kapatawaran sa puno ng iyong kaawaan. Forgive us kung ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat sa inyo. Hallelujah. Thank you, Father. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Father God, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Panginoong Hesus, na sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu ay muling mabuksan ang aming mga isipan, ang aming mga puso sa iyong mga mensahe. At ito po ay magiging buhay na salita sa aming mga buhay sa araw-araw na kami po ay na kami nilalakaran namin ang iyong mga pangako. Maraming salamat. At dinideklara namin na ang live na ito ay holy and sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo nang sa ganun hindi ako ang makikita, kundi ang kagalingan mo, Diyos Ama, ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan na walang hanggan. Maraming salamat. Holy Spirit, thank you po. We give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Ayan! Aroy, malamig. Sobrahan ang aking pagbukas sa bintana. Kaya, kaunti lang. Ayan, parang may hangin lang. Okay. So, tingnan ninyo ang inyong mga Biblia. Meron ako rito, ang aking Bible ay English. So, gamitin natin ang ating laptop. Okay, so pag-aralan natin, tapos na tayo sa Romans 4, no? Tapos na tayo sa Romans 4 at Romans 4.
Pinaalala ng Diyos na sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya kay Kristo ay tayo ay nailigtas at hindi dahil sa pagsunod sa batas kundi dahil sa kawaan ng ating Diyos Ama. So dito tayo sa Romans chapter 5 verses 1 to 11. Ang pamagat dito ay mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. So, yung fruit, no, yung sa English, tingnan natin Romans 5. Sa Romans 5, peace and hope. So, ang mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. Okay? So, kung tanggapin natin, no, si Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, ano ang magiging bunga nito? Kaya sabi dito, sa 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 2, sa pamamagitan ng pananampalataya pa rin, ano nangyari dito? Cannot be reached. Nawala ang internet. What happened to the internet? So, ang internet ay nagkaroon ng interruption. Kaya, gamitin natin ang ating cellphone. Nagkaroon ng interruption ang internet dito sa bahay. Praise the Lord. At tayo ay may sariling internet. Itong ating cellphone ay may sariling internet. Data. So, ito rin ay may sariling data. Kaya napakabuti ng Diyos sa kanyang mga provision. Romans 5. Ayan. Yan ang maganda kung ang ating Biblia ay hindi electronic. Romans. Ano nangyari? Ayaw niya. Romans 5. Okay. Dahil ang aking Bible ay English. Okay, so dito tayo sa Romans 5. So nabasa mga bunga ng pagtanggap ng Diyos. So nandito na tayo sa verse 2. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Amen. Number 4 o verse 4. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sa 6. Sapagkat noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo,
tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. 10. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. We are accepted as friends. Praise God. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. So, nang dahil sa Kanya, kay Hesukristo, Panginoong Hesukristo, ay tinanggap tayo ng Diyos Ama bilang kaibigan. Thank you, Lord, sa iyong mga salita, Holy Spirit. Mangusap po kayo, gabayan mo po ang bawat isa. Jesus' name, Amen. Okay. So, kung tingnan natin dito sa English, diyan sa chapter 5, verses 3, yung hindi lamang yan, ikinagagalak din natin. Verses 3. Basahin ko sa English. Kasi maganda ang kanyang English. Not only so, but but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame. Okay? So, sa pamamagitan, tingnan natin ang emphasis dito sa Romans 5 verses 1 to 11, mga ka-Team Jesus. Alam na natin na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Panginoong Jesucristo ay sa tayo ay nailigtas dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Di ba? So, hindi lang tayo nagpapasalamat kung mabuti ang ating mga sitwasyon, kung masagaan na ang buhay, no? Maganda ang ating pangangatawan. Hindi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos, kundi nagpapasalamat din tayo sa Diyos sa ating, anong sabi dito sa 3? Hindi lamang, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Oh, hallelujah. Oh, see? Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Bakit? Sa pamamagitan ng mga kahirapang iyon, ang sabi dito, dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga, perseverance. Pagtsatsaga. So, marami ng mga pagkakataon na nagtitiis ako ng hirap, ganito, ganyan. But, ang sabi ng Panginoon, I am your strength. Kaya, sige lang, tuloy lang. Thank you, Lord, for everything. I praise you, Father God. No? Pagtsatsaga. So, yung ano ang maidudulot nito? Suffering produces perseverance. Suffering produces perseverance. Pagtsatsaga. So tayo ay nagiging matyaga. Bakit? Sa anumang mga nararanasan natin sa buhay ng mga paghihirap, no? Pagtitiis, hindi tayo sumuko. Kundi, nilalabanan natin ito, tandaan natin, the battle is not ours, it's the Lord's. So, ang Diyos ang battle ay hindi atin. Sa Diyos ang battle. Ang digmaan, mga ka-Team Jesus, ay hindi atin, sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis na yan,
tayo ay lumalago sa ating relasyon kay Kristo dahil sinusuko natin ang lahat ng ito. Lord, ang hirap nito, di ko kaya to Lord, tulungan mo ako. So, sa pamamagitan yan ng ating pagpapakumbaba sa kanyang harapan at pagkilala na hindi natin kaya ang mga bagay na to kung wala siya, doon kumikilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa halip na tayo ay magreklamo sa ating mga sitwasyon sa buhay, ang sabi dito, nagagalak tayo sa ating mga natatanggap na mga problema, sa ating mga natatanggap na mga paghihirap, mga struggle na anumang sitwasyon sa buhay, sapagkat itong mga ito ang nagpapatibay sa atin. Itong mga ito ang nagdudulot sa atin na tayo ay maging matiyaga sa mga sitwasyon sa buhay. May kaunting problema lang kahit yung halimbawa yung mga wire na nagtitwist, yung mga wire na ano ba? Yung mga simpleng bagay na kapag wala tayong pagtsatsaga ay mahirapan tayo, pero pag mayroon tayong pagtitiis, pagtsatsaga, normally sa buhay ng tao, 'di ba? So anong gagawin natin? Of course, pagtsagaan nating ayusin ito. Halimbawa, lalo na dito sa amin na kami ay lumipat, no? Yung mga ganong mga bagay. Si Tito Bryant ay impatient sa mga yan. Inis dito, nagkaganito. Impatient. So ako, ibigay mo sa akin yan. Kaya pinagtsatsagaan kong ayusin, saan ba dito ang nag-umpisa, saan ba dito ang ganito. Why? Kasi maaring sa buhay ko, ang dami ng mga pagsubok sa buhay ko na aking naranasan. At nagdahil doon, yung ating karakter, yung perseverance, yung pagtsatsaga natin, ay nabibuild up. At kapag nabibuild up ang pagtsatsaga, anong sabi dito? Nagbubunga, no? At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. So, ang pagiging matyaga ay nagbubunga ng pagiging mabuting tao. Bakit? Kasi nagiging pasensyuso ka sa iba. Nagiging matyaga ka rin sa iba. Mas nagiging maunawain ka sa iba. Nagiging mas maunawain ka sa iba. Hindi ka kaagad nagagalit, hindi ka kaagad naiinis, hindi ka kaagad nag-give up o sumusuko. Suko na ako niyan, nakakapagod. No? So, humahaba yung ating pasensya. So, nagiging mabuting tao tayo. Bakit? Sa halip na agad-agad tayo, yung hot-tempered ba? Agad-agad na iinis, agad-agad nagagalit, agad-agad nagaganyan, malakas ang boses. Those are not from the Lord. Pero kung ikaw, ang kausap mo ay ganyan, so naintindihan ko yung si Tito Bryant dahil mayroon siyang pain, yung may nararamdaman siya, yung mga sakit mayroon siya, o kaya pagod na siya sa trabaho, so ganyan. Naiintindihan ko siya kung wala siyang patience to do these things. At sinasabi ko, pahinga ka na lang. Ako nang gagawa niyan. No? So, aayusin ko yan. Kahit magtagal ako, aayusin ko. Kagaya ba ng, halimbawa, mayroon kang binili na isang bagay o halimbawa, kami sa Amazon, mayroon kaming binili na aparador o kaya frame, whatsoever, no? Pero hindi naman yan i-deliver sa iyo na buo ng ganyan. So, i-deliver yan sa iyo na parts, 'di ba? Hati-hati hindi pa na buo. So, Tito Brian, ano siya ng patience niya? Siguro dahil hindi siya masyadong nakaranas ba ng mga paghihirap sa buhay, whatever, no? Pero ang mga tao na nakakaranas sa hirap ng buhay, doon tayo mas lalong nagiging matyaga sa sitwasyon natin.
So, pag ina-assemble mo na yung mga bagay na yan, pag ina-assemble mo, ang hirap. So, kasi mayroong papilya na kailangan mong sundin ang instruction. Ito, letter A, letter B, letter C, letter D. Sabi niya, okay, o ano, sino magagawa niyan? Ako, try ko muna, sabi niya. Pag-try, ganyan. So, kainis nito, ang hirap. Yun ba yun yung wala ka ng tiyaga ba? Wala ka ng patience to do these things. Yung mga maliliit na detail, wala ka ng tiyaga, wala ka ng parang para sa'yo, gusto mo ng instant, gusto mo ng agad-agad. So, ang buhay, mga ka-Team Jesus, hindi ganun agad-agad. No? At sabihin natin, matanda ka na ako, ganito, bata ka, so ikaw dapat na ganyan. No. Sa bawat araw na tayo ay nabubuhay, binibuild up ng Diyos ang ating karakter. Binibuild up ng Diyos ang ating karakter na tayo ay maging kagaya kay Kristo. Dahil si Kristo ang ating modelo. We have to be like Christ. So may mga pagkakataon na nagiging impatient tayo sa buhay. So, balik kung nandoon yung fruit of the Spirit, patience, kindness, goodness, gentleness. No? May mga pagkakataon na nalalaglag yung mga fruit of the Spirit sa atin. Nawala. So, balit ang Holy Spirit ay nagpapaalala sa atin na yun ay it builds our character, tayo ay nagiging mabuting tao. So, hindi ko kaya yan, suko na ako. Okay. So, ako yung pinagtityagaan kong basahin yung mga paano i-assemble yan, ganito, ganyan, trial and error, ay, mali to, so, ito na naman, ganyan, hanggang sa mabuo. No, hanggang sa mabuo. At praise the Lord. Yan, okay na, nabuo na. Oh, ang ganda, nabuo na. O, diba, ganun din yan sa ating mga karakter, sa ating buhay. Kapag tayo ay naging matyaga, pasensyoso sa sitwasyon natin, at nagagalak ang mga puso natin sa kabila ng anumang sitwasyon meron tayo. So, ang magiging bunga ng pagiging pasensyoso natin ay ang kabutihang loob, which is kindness. Ang pagkabutihang loob, bakit? Mas nagiging pasensyoso tayo sa sitwasyon ng iba, sa karakter ng iba, sa ugali ng iba. Minsan pag nagda-drive kami ganyan, no? May mga hindi sumusunod sa traffic lights o sa mga ganyan. Nagiging impatient si Tito Brian. Puk! Pito ka agad yan. Puk! No? Puk! Oh, yung pipituhan ka agad yan. Di sabi ko sa kanya, wag ka naman palaging ganyan. Kasi hindi mo alam ba ang ugali ng tao. Hindi mo alam na maaring mayroon niyang baril at nainis yan sa'yo at maaring ang taong yan ay desperado. At pinupituhan mo pa. Maaring hahabulin ka pa niyan o kung may baril yan. Di ba? Mga ganun ba? So, mas mabuti na yung let's make peace. Ipagdasal na lang natin yun. Kaysa yung papatulan natin ang mga ganun. Bawa, pag yan si Tito Brian, pag malakas ang boses niyan, ganyan. Hindi ko na yan pinapapatulan. Hindi ko rin yan sinasagot ng pabalang o kaya, bakit ka ganon? No. Pag ganyan ang pag ganyan yan nagsasalita, kasi ibig sabihin yun, stress na yan, pagod na yan siya. Ang sinasabi ko, okay, magpahinga ka na. Anong gusto mo? Pagod ka na o gutom ka na ba? Hindi kumain ka na. Initing ko yung pagkain. Okay, ready ka na ba? In 3 minutes.
So bumababa din ang kanyang pagpananalita at sasabihin din niya, yes, I'm ready in 3 minutes, in 5 minutes. Ganyan. See? So kung anong klaseng taong kaharap mo, huwag mo ring gagayahin sila o papatulan mo. Kailangan na maipasok natin yung fruit of the Spirit, lalo na yung mga mag-asawa kayo dyan, mag-asawa kayo. Kaunting sigaw lang, sigaw din kayo. Oh, di ba? At sa pamamagitan ng pagiging pasensyoso natin, nabibuild up ang ating pagiging mabuting tao, at ito'y nagbubunga ng pag-asa. There is hope. There is hope. Ayan o. There is hope. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So yan ay nasa Romans 5 verse 5. Yung ating pag-asa na yan na may pagbabago, may kapayapaan na mangyayari, yan ay hindi tayo mabibigo sapagkat ibinuhos na ng banal na Espiritu, no? Sa puso natin. Ang mga ito, hallelujah, pinagkaloob na sa atin yun. Kaya lalo na yung mag-asawa na yan, mag-asawa kayo sa anak ninyo, kaunting lang, oh, parang asong ulol, tapos ikaw naman pabalang din, oh, asa na dito ang kapayapaan. Ang sabi dito, peace and hope. Oh, peace and hope, ang mga bunga ng pagsunod sa Diyos, ang mga bunga ng pagtanggap sa Diyos. Oh, paano yun? Nawala na yung mga bunga na yun, yung fruit of the Spirit. Kasi yung isa na galit, ay ikaw rin galit din. O pareho na kayong susabog niyan. Kasi wala mang nagpapakumbaba. So tandaan natin, yung boses natin ay importante rin, mahalaga din yun sa ating pakikipag-usap sa ating kapwa. Lalo na sa ating pamilya, lalo na sa ating mga asawa. So kung sila ay pagod, yung ganyan na ang pakikipag-usap nila sa atin, kailangan na tayo rin ang mag-mellow down. Yung soft-spoken ang ating pakikipag-usap. Diba? Nasa Proverbs yan. Na it calms the soul kung ang ating pakikipag-usap, yung ating boses ay mellow down. Kaysa yung pag ang ating kausap ay galit, ikaw rin ay galit. So, kailangan na ma-maintain natin yung fruit of the Spirit, yung gentleness, yung goodness, yung kindness, ayan. Self-control. So, ilang beses na yan. Tapos, tapos na si Tito Brian kumain, syempre, pag wala na, nakarelax na siya. Saka ko yan siya sinasabihan. Mahal ko, hindi mo naman kailangan na lakasan yung boses mo o kaya sisigaw ka. Kasi naririnig naman kita. Tayong dalawa lang naman ang nandito. Hindi mo kailangan lakasan ng boses mo kaya sumigaw ka. Ay, sorry kasi pagod ako. Ganun. Diba? Kaysa yung sasagutin mo rin siya ng pabalang dahil yun ang sitwasyon niya. No, hindi pwede yun. Kailangan na tayo, kung nandin sa atin ang fruit of the Spirit, so mas piliin natin ang pagpapakumbaba, mas piliin natin ang kapayapaan kaysa ang ingay, ang gulo. No? Yan. So tandaan natin na dati tayo ay mga kaaway ng Diyos dito sa Romans 5:10. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. So tayo ay tinanggap na ng Diyos Ama bilang kanyang mga kaibigan sapagkat dahil sa pagkamatay ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Sa makatuwid, huwag nating sayangin ang ating pagiging Kristiyano at gamitin natin ang ating pagiging Kristiyano
upang sa ganoon ay makita ng iba ang kabutihang loob na hindi nanggagaling sa ating mismong sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu, mga ka-Team Jesus, ang gumagalaw sa ating mga buhay. Kaya nga, kailangan nating i-welcome ang Holy Spirit sa bawat araw ng buhay natin, sa ating mga sitwasyon sa buhay, sa ating mga desisyon. Kailangan nating i-welcome ang Holy Spirit. At yung ating mga sarili, I renew my mind, I renew my heart, I welcome the Holy Spirit. No? So, mas importante na we choose peace. Piliin natin, mga ka-Team Jesus, piliin natin ang kapayapaan. Piliin nating maging mapayapa. Piliin nating maging mabuting tao sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Kasi kung tayo ay mabuti sa harap ng Diyos, automatic yan. Maging mabuti tayo, mabuting tao tayo sa harap ng iba. At tandaan natin, kung ginagawa man natin ito sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating pamilya, ganyan, may ginagawa tayo para sa kanya, sakripisyo or what, ginagawa na, whatever you do, do it for the glory of God. Do it for the Lord. So, pagod na ako, nagtatrabaho pa, maglinis pa doon sa Brindisi, magganito pa, magayos pa, magluto pa, mag-alaga pa, ganyan, no? Lord, pagod na ako. Pinapaalala sa akin ng banal na Espiritu. Ginagawa mo ba ito para sa tao o para sa akin? Lord, I'm sorry po. Holy Spirit, forgive me. I do it for the Lord. I'll do this for the Lord. Kaya kahit na-overwhelm na ako sa aking trabaho sa opisina, no? Sinasabi ko, Lord, I offer my job to you. I do this for you. So gumagaan ang aking pakiramdam. Gumagaan ang aking pakiramdam. Bakit? Hindi ko ginagawa ang mga bagay na ito para ma-please ang tao. Halimbawa, inaalagaan ko si Tito Brian, nilalabang ko mga damit niya, o ganito, ganyan, no? Nilulutuan ko, hinahandaan ko ng kanyang pagkain, ng kanyang mga baon, whatsoever. Minsan, iniisip ko, ba't ginagawa ko ito? Hindi naman ako katulong. No, pero iniisip ko, Lord, forgive me. I'll do this for you. So, kung ang ating mga gagawin ay para sa Diyos, we will going to do the best that we can dahil hindi tao ang ating pinaparangalan, kundi ang Diyos. May mga pagkakataon na parang pagod na tayong mag-alaga ng mga anak natin, maglinis ng bahay, magluto, maglaba, lahat-lahat. Pagod, I'm tired. Bakit tayo napapagod? Kasi ginagawa natin yun para sa tao, hindi para sa Diyos. So, pinaalala sa atin ng Diyos, gawin natin, no? Gawin natin ang mga bagay na para sa Diyos. For the Lord. Lord, I do this for you. So, mas nagiging magiging perseverance o mapasensyosa tayo sa iba na yun ang bumubuo o nagbi-build up sa atin upang tayo maging mabuting tao. Bakit? Isipin mo, Lord, I'll do this for you. I love you, Lord Jesus. I'll do this for you. So, pag ganyan ang ating purpose, pag ganyan ang ating mindset, mga ka-Team Jesus, hindi tayo mahirapan na gawin yung mga bagay na yun kahit na mahirap. Kahit parang, ang hirap nitong gawin, nakakapagod nito, it takes time. Of course, it will take time. Pero kapag inayos natin, we spend time, makikita mo rin ang kagandahan ng magiging bunga nito. No? Kaya yon. Ito'y nagpapaalala sa atin. Ang Holy Spirit ay nagpapaalala sa atin sa araw na ito. Lunes, January 13, 2025. Whatever you do, do it for the Lord.
We chose peace. We chose to be patient. Nang sa ganoon, ay maging mapayapa ang lahat. Magiging, yun, hindi magkagulo. Kaya sa amin kahapon, nai-stress na naman si Tito Brian, ganito, naninigaw na, ganyan, hay, dami pang mga salita. Pero, ang sabi ng Holy Spirit, huwag mong patulan yan. Chose to have peace. Kaya, nanahimik lang ako, I prayed for him. Ang gusto mong gawin, tawagan mo nga tingin na, okay. Oh, no worries, I'll be the one to call her. O ganyan, di pa tayo tapos. May mga ganun buha, sitwasyon. Okay. So, ayan. Tahimik ang buhay, mapayapa. Kasi hindi mo pinatulan yung espiritu ng anger, yung espiritu ng impatience doon sa asawa mo, sa bana mo, sa mga anak mo. So, mas mapayapa ang buhay. Mas mapayapa. No? So, mas piliin natin yung pagmamahal ng Diyos, yung fruit of the Spirit. Kaysa, paimbabawin natin yung ating pride, yung ating galit, yung ating inis. Ang ganito, ganyan. Ako nagtatrabaho dito. Ako nagdadala ng pera dito sa bahay mo, sa bahay na ito. Pagod na nga ako sa trabaho ko. Dito pa sa bahay, ganyan-ganyan. No, we cannot boast of anything. We are privileged na tayo ay ginamit ng Diyos na sa pamamagitan natin, pinagpapala yung mga kamay natin para tayo ay maging magiging pagpapala din sa ating pamilya. No? Kaya magkaroon sana tayo ng galak sa buhay, sa puso natin. Galak na tayo ay mayroon tayong mga pinagtitiisan. Galak na mayroon tayong mga paghihirap sa buhay. Minsan minsan yung matagal na akong nagtitiis sa'yo, ngayon hindi ko na kaya. Matagal na akong nagtitiis. Siyempre, hindi mo yan kaya without the Lord. Without the Lord, hindi mo yan kaya. Ngayon, huwag kalimutan yun yung John 3:16. Ang pundasyon ng ating pananampalataya kay Kristo. Oh, hallelujah. Father, salamat po sa mga salita sa araw na ito, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you po at ikaw ay nangusap na naman sa amin. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos Ama, Holy Spirit. Lord Jesus, patawarin mo kami kung may mga pagkakataon na nalaglag yung fruit of the Spirit sa amin. At mas pinapaimbabaw namin na sinusunod namin yung aming sariling laman. Yung anger, yung impatience, yung pride. Lord, we rebuke them all in the name of Jesus and by the blood of Jesus. We rebuke them right now in the name of Jesus and by the blood of Jesus. We rebuke the spirit of anger, the spirit of pride, the spirit of impatience in us. In the name of Jesus and by the blood of Jesus, we push you back to hell. Right now, we chain you. Spirit of anger, spirit of impatience, spirit of hopelessness, spirit of pride. We rebuke you. We rebuke you all in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Hallelujah. And we welcome the fruit of the Spirit. Patience, peace, kindness, goodness, gentleness, love, joy, perseverance, self-control. Yes, Holy Spirit, we welcome you in our hearts. Guide us in every step of the way. Na mas piliin namin ang kapayapaan, mas piliin namin maging magalak sa aming mga pagtitiis. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Gabayan mo ang bawat isa na yung aming mga natutunan ngayon na yun ay magagamit namin sa araw-araw na buhay upang makita po ng aming mga pamilya, ng aming mga asawa, ng aming mga anak, ng aming mga kaibigan, office mates, na there is something different in us. It's because you are with us, Lord Jesus. It's because we are your followers and you are our model. Oh, hallelujah.
Salamat po. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. We praise you, we adore you. Salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. We give you all the glory and honor, Father God. Bless us. Bless the works of our hands at anuman po ang aming mga dasal. Lord, grant our prayer requests according to your purpose, according to your riches and glory in Christ Jesus. In Jesus' name, Amen! Hallelujah! Kaya, alam kong may mga magugulat na mga asawa o kaya mga bana nang malaman pagkatapos ng ating Bible study dahil may mga binabago na naman na mga kaluluwa. Ang ating mga kaluluwa ay muli na namang binago ng banal na Espiritu upang sa ganoon tayo ay magiging living witness sa kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! So, may natutunan ba kayo ngayon sa araw na ito? At kayo ba ay na-rebuke? Congratulations sa mga na-rebuke! Sapagkat ibig sabihin nun ay mahal tayo ng Diyos at gusto niya tayong baguhin. Maging ang ating mga pamilya ay gusto niyang baguhin sa pamamagitan ng ating mga buhay. Hallelujah! So maraming salamat sa inyong pagdalo. Rebuke is real. Hanggang sa muli, huwag kalimutan i-love ang ating live at i-share at maglagay kayo ng mga comments or reflections dyan. Sama ang date at ang ating Bible passage. Ganon din sa YouTube, mga ka-Team Jesus. At ang inyong Bible devotion. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Congratulations sa mga na-rebuke. Okay, thank you, Lord, for everything. God bless everyone, and Jesus loves us. Bye-bye.